Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Si Papa Dudut po ito. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. May mga sekreto tayo sa buhay na hindi natin gustong ipaalam sa ibang tao sa napakaraming kadahilanan. Pwedeng nahihiya tayo na malaman nila ang tungkol doon. O pwedeng gusto lang talaga nating solohin ang sakit dito sa ating mga dibdib. Pero paano kung ang sekreto na yon ay pwedeng ikapahamak ng ibang tao? Mas pipiliin mo pa bang manahimik para maitago ang kahihiyan mo? O mas handa kang ipaglaban ang katarungan na alam mong para sa sarili mo? Dear Papa Dudut, hello sa inyo mga ka-YouTube nating nakikinig ngayong araw. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Grace. 31 years old, taga Cavite at nagtatrabaho sa isang karinderya dito lang din sa amin. At aaminin ko na mabigat ang pagsulat na ginagawa kong ito sa totoo lang. Pero hindi naman dahil sa napipilitan lamang ako. Kung hindi dahil mabigat ang alaala na gusto kong ibahagi sa inyo. Isang alaala na matagal ko nang gustong ibaon sa limot. Pero may bigat pa rin dito sa dibdib ko. At sana pagkatapos kong isulat itong kwento ko ay gumaan na kahit papaano ang nararamdaman ko. Tatlo kaming magkakapatid, Papa Dudut. Ulila na kami sa mga magulang at tanging ang lola na lamang namin na nasa 81 years old noon ang edad ang kasama namin sa bahay. Nagtatrabaho si Ate Sheila sa isang factory. Ako naman ay sales lady sa isang mall habang nag-aaral pa noon ng high school ang bunso naming kapatid na si Dayan. Masasabi ko na hindi naman kami mayaman, pero malaking tulong din talaga ang pagkakaroon ng sariling bahay para mabawasan ang mga gastusin. Yun nga lang, Papa Dudut, sa may dulo kasi ng Cavite kami noon nakatira. Sa Indang Cavite na noon ay wala pang masyadong establishment na pwedeng pagtrabahuhan. Kaya tinaga-tiyaga ko ang biyahe araw-araw papunta sa isang mall sa Imus para lamang sa trabaho ko. Nang may end of contract naman ako ay sa Bacoor naman ako nagtrabaho na mas malayo pa sa amin. Halos 2 oras din palagi ang biyahe ko lalo na kapag traffic o umuulan. Hay, grabe ang biyahe. Nakakapagod. Ang sabi ko nang makaupo ako sa sofa sa may sala ng bahay. 2:00 pa ng hapon ang out ko sa trabaho ko. Pero pasado 4:00 na ako nakauwi. Ate Grace, ito yung kape mo, ang sabi ni Dayan bago nilagay sa katapat kong maliit na upuan ang kapeng tinimpla niya. Ayan, salamat, sagot ko sa kanya. Inabot ko na ang kape bago saglit na ininom kahit na mainit-init pa. Sa aming tatlong magkakapatid ay si Dayan talaga ang may pinakamasarap na magtimpla ng kape. Si Lola nasaan? Tanong ko. Ayun, nasa likod na naman ng bahay at nagwawalis, sagot pa ni Dayan. Naku, baka madapa na naman yun ha? Paalala ko sa kapatid ko. Madalas na kasing nahihilo ang lola namin kaya hindi na ito pwedeng maiiwan ng mag-isa. Nandun naman si Aling Marie at kahuntahan niya sa likod ng bahay. Natatawang sabi ng kapatid ko na ang tinutukoy ay ang isa sa mga tsismosa naming kapitbahay. Sa bagay, gising talaga ang diwa ni Lola sa mga chismis na dala ni Aling Marie. Natatawa ko na ring sabi. Oh, nandiyan ka na pala Grace, ang bati ni Ate Sheila na kakapasok lamang ng bahay. Medyo kakauwi ko lang ate, sobrang traffic nga eh, sagot ko naman. Traffic talaga kasi fiesta ron sa bayan. Kaya nga natagalan din akong bumili nitong mga gamot kasi ang daming tao. Ang kwento naman niya. Oo nga no, ngayon pa lang fiesta doon. Nawala sa isip ko na linggo na nga pala ngayon. Sabi ko bago muling humigop ng kape. Dayan, pakitimpla mo rin ako ng kape. Request ni Ate Sheila sa bunso naming kapatid. Sige ate, saglit lang at magtitimpla muna ako ng kape. Sagot ni Dayan bago pumasok ng kusina. May ba ako? Hindi ba mag-i-endo ka na rin dyan sa pinagtatrabahuhan mong mall?
Tanong sa akin ni Ate Sheila. Oo ate, 2 linggo na lang ako doon sa mall sa Bacoor. Sagot ko naman. Saan mo na balak mag-apply pagka-endo mo dyan? Pag-uusisa pa niya na umupo na rin sa sofa. Hindi ko pa nga alam ate eh. Halos lahat na yata ng mall sa Imus at Bacoor napagtrabahuhan ko na. Ayaw ko namang magtrabaho sa mga factory sa Laguna kasi masyado namang malayo dito. Sagot ko. Hindi ba may call center dyan sa may Imus? Bakit hindi mo subukan doon? Tanong pa ni Ate Sheila. Ate, alam mo naman na hindi ako magaling mag-English. Napapailing na sagot ko. Subok lang naman. Wala namang magagawa kung subukan mo na mag-apply doon kahit na 1 beses lang eh. Pangungumbinsi pa niya. Ayaw kong mapahiya ate. Baka pagtawanan lang nila ako ang pagsasalita ko doon. Pagtangi ko pa. Saan mo nga balak mag-apply? Alam mo naman na hindi pwede na matagal kang mawalan ng trabaho kasi marami tayong gastusin sa bahay. Paalala niya pa. Alam ko yun basta ako nang bahala doon. Sige na, ilalagay ko na tong baso ko sa kusina at sisilipin ko na rin si Lola sa likod. Paalam ko sa kanya na gusto ko lang talagang iwasan ang paninermon niya sa akin. Alam ko naman na kasi ang responsibilidad ko sa bahay na yon at mga dapat naming bayaran. Kaya hindi na yung kailangan pang paulit-ulit na ipaalala sa akin ni Ate Sheila. Pero siguro dahil siya ang panganay sa aming 3 ay ayaw niya ring mapilay o mabigatan sa mga gastusin. Kaya inuunahan na kaagad niya ng paalala ang mga dapat kong gawin. Nang mag-end of contract ako sa pinagtatrabahuhan kong mall, ay may 1 linggo lang akong nagpahinga bago muling nag-apply. Sa mga online website ako nagpasa ng resume ko para hindi masyadong magastos para sa pamasahe. Hanggang sa may tumawag na nga sa akin at pinapupunta ako sa isang agency sa Makati. Na-interview ako doon at nakapasa bilang telemarketer sa isang credit company. Parang call center din ang trabaho ko doon papadudot pero ako ang tatawag sa mga credit card holder para mag-alok ng loan sa kanila na under ng kanilang credit card. Okay naman sa umpisa ang trabaho na yon. Ang mabigat lang para sa akin ay yung pag-uuwian ko araw-araw sa Cavite mula sa opisina namin na nasa Pasay. Sumabay pa rin noon ang pagkakaospital ng lola ko kaya kinailangan talaga na palagi na siyang may kasabay sa bahay. Nagsimula na rin kasi siyang maging makakalimutin at may mga oras na nag-uulyanin na rin siya at hindi na niya kami nakikilala pa. Lola, sinabi na nga po na ako na magwawali sa likod ng bahay eh. Maupo na lamang po kayo dyan, ang boses ni Dayan. Hindi ka naman maayos magwalis eh, kaya ako na lang ang gagawa nito. Pasigaw na sagot naman ni Lola. Minulat ko na ang mga mata ko at saglit na tumingin sa orasan na nakasabit sa dingding. 7:00 pa lamang ng umaga ng araw ng Sabado noon. Bala ko sanang magpatanghali ng gising pero dahil sa mga narinig kong pagtatalo nina Lola at Dayan ay nag-decide na akong bumangon at puntahan sila sa may likod ng bahay. Ano na naman ba yan? Medyo inis na tanong ko kay Dayan. Isang araw, sa 1 linggo na nga lang ako magpahinga. Tapos aabutan ko pa silang dalawa na nagtatalo. Etong kapatid mo napakatigas ng ulo. Inis ka agad na sabi ni Lola. Si Lola kasi ayaw ibigay sa akin ng walis tingting para makapagwalis na ako sa likod ng bahay. Pagsusumbong naman ni Dayan. Agawin mo tong walis hindi ka nga marunong magwalis dyan. Pulyaw ni Lola sa kanya. Ano po bang gusto ninyo, mahilo at matumba na naman po kayo dyan sa likod ng bahay nang magpa-hospital na naman tayo? Inis na sagot naman ni Dayan. Dayan, tama na. Ano ba naman yang pagsasagot-sagot na ginagawa mo dyan kay Lola? Saway ko sa kapatid ko. Nakakainis na kasi ate pangangatwiran pa ni Dayan. Kahit na, hindi mo dapat sinasagot ng ganyan si Lola. Ibigay mo na nga yung walis sa kanya. Utos ko pa sa kapatid ko para matapos na ang pagtatalo nilang yon. Pero ate, mangangatwiran pa sana siya pero bigla na akong nagsalita. Ibigay mo na nga lang yung walis na yan kay Lola at bantayan mo na lang siyang magwalis sa likod ng bahay.
ang utos ko. Magtatagal pa kasi kapag siyang nagwalis ate eh. Inis na sabi ni Dayan. Hayaan mo na. Basta wag kang aalis sa malapit sa kanya hanggat hindi siya natatapos na magwalis ha. Sige na, samahan mo na si Lola. Utos ko pa. Wala nang nagawa si Dayan kung hindi ang sumunod sa gustong mangyari at sinamahan na si Lola sa may likod ng bahay. Maselan kasi si Lola sa mga gawaing bahay at gusto niya na palaging malinis ang paligid. Kaya naman nagtatagal talaga siya kapag kumikilos dahil sa edad niya. Hindi lang naman si Dayan ang madalas na inaaway ni Lola Papa Dudut. Kahit kami ni Ate Sheila ay hindi nakaligtas sa kanya. Minsan kasi ay para ng bata si Lola na kailangang sundin ang mga request niya. Kung hindi ay hindi talaga siya magpapatalo pagdating sa pakikipagdiskusyon. Kaya naman ang araw na dapat ay nagpapahinga na lamang ako sa trabaho dahil off ko ay hindi ko nagagawa dahil sa lola ko. Pero grabe rin talaga ang biyahe ko sa trabaho pa uwi sa bahay namin, Papa Dudut. Dahil madalas na inaabot na ako ng alas 12 ng gabi bago makauwi. May 3 oras din kasi madalas na inaabot ang biyahe ko. Kaya sobrang ubos talaga ang lakas ko pagdating sa bahay namin. Gusto mo bang kumain? Ipapainit ko ang ulam kay Dayan. Alok sa akin ni Ate Sheila. Kakauwi ko lang noon sa bahay namin at pasado alas 11 na ng gabi yon. Hindi na ate, busog pa naman ako. Sagot ko habang nakaupo lang sa may sofa. Kumain kasi ako ng itlog pugo sa bus habang ipit sa traffic. At nalipasan na rin ako ng gutom kaya wala na akong gana pa. Bakit hindi ka pa nagpapalit ng damit para makapagpahinga ka na? Tanong pa ni Ate Sheila habang nagsusuot ng medyas niya. Siya naman kasi noon ang papasok sa panggabi niyang trabaho sa factory. Magpapahinga lang ng konti, sagot ko naman. Baka naman diyan ka na sa sofa makatulog. Magpalit ka na ng damit para makapagpahinga na sa kwarto mo. Muling utos niya. Hindi ko na yon sinagot pa at nagbitaw na lamang ako ng malalim na buntong hininga bago ako nagsalita, Papa Dudut. Ate, ano kaya kung kumuha ako ng kwarto na pwede kong tuluyan na malapit sa opisina namin? Tanong ko. Alam ko na ang isasagot ni Ate Sheila pero nagbabaka sakali pa rin ako. Sobrang nakakapagod na rin kasi talaga ang biyahe. Alis ako ng madaling araw tapos uuwi ng malalim na ang gabi. Madalas na mas pagod pa ako sa biyahe kaysa sa trabaho ko. Alam mo naman ang sagot ko dyan sa tanong mo, hindi ba? Hindi pwede yung gusto mong mangyari. Sagot ni Ate Sheila habang inaayos ang sintas ng suot niyang rubber shoes. Pero grabe na kasi ang oras ng pagbabiyahe, ate. Mas marami pa akong oras na tinatagal sa bus kaysa sa paghiga ko sa kama. Pangangatwiran ko pa. O edi mag-resign ka na lang dyan sa trabaho mo at maghanap ka na lang ng trabaho na malapit sa bahay. Sagot naman ni Ate Sheila. Sayang naman yung Manila rate na kikitain ko kung dito pa ako magtatrabaho sa atin. Alam mo naman na halos lahat na yata ng mall dito napagtrabahuan ko na, hindi ba? Kaya wala na akong pwedeng makuha na ibang trabaho na malapit na malaki ang sweldo. Ang sabi ko naman. Marami kang pwedeng maging trabaho dito kung hindi ka lang magiging pihikan. Saka yung sinasabi mo na Manila rate, tapos uupa ka lang din pala ng bahay na tutuluyan mo sa Maynila na malapit sa trabaho mo, doon lang din halos mauubos ang dagdag kita mo na sinusweldo mo. Wala din niyang pamani Manila rate mo na yan, sagot ni ate. Maliit na kwarto lang naman ang bala kong upahan. Yung tutulugan ko lang talaga na malapit sa trabaho ko. Kasi hindi na ako nakakapagpahinga ng maayos dito sa bahay. Katwiran ko pa. Ayan di lumabas din ang gusto mong mangyari. Gusto mong takasan ang responsibilidad sa pag-aalaga kay Lola. Kaya gusto mo talagang umalis ng bahay, inis na sabi ni Ate Sheila. Hindi naman ako aalis dito, ate. Uuwi din ako kapag wala akong pasok sa trabaho ko. Sagot ko naman. Pero hindi nga pwede na si Dayan lang ang palagi mag-isa na kasama ni Lola dito sa bahay natin.
Alam mo naman kung gaano kaiksi ang pasensya ng kapatid natin na yon, kaya nga madalas silang nagtatalo ni Lola. Tapos iiwanan mo pa kami. Grace naman, 4 na nga lang tayong magkasama sa bahay tapos ganyan pa ang gusto mong mangyari. Magbigay ka naman ng konting konsiderasyon sa sitwasyon natin ngayon. Huwag yung puro sarili mo lang ang iniisip mo. Pare-pareho tayong nahihirapan dito sa bahay. At hindi lang ikaw ang palagi nagsasakripisyo. Ako rin, okay? Ako rin. Ang sabi pa ni ate na hindi ko na sinagot pa para hindi na lumaki pa ang pagtatalong yon. Papadudot si Ate Sheila yung tipo ng tao na hindi nagpapatalo sa diskusyon. Kaya ako na lamang ang tumahimik. Kahit marami pa siyang sinasabi na tungkol sa responsibilidad ko sa pamilya, never ko naman talagang kinalimutan yon. Pero ang sa akin lang ay gusto ko lang talaga na makapagpahinga sana ng maayos pagkatapos ng trabaho ko, Papadudot. Papadudot, sinunod ko na lamang ang payo sa akin ni Ate Sheila na hindi na ako mangupahan sa Maynila. Alam kong nasa tamang edad na ako para magdesisyon para sa sarili ko pero ayaw ko nang lumaki pa ang pagtatalo namin ni Ate Sheila sa bahay. Kaya naman kahit nahihirapan talaga ako noon ay tinis ko na lamang ang pagod at puyat na nararanasan ko. Yung aalis ako ng gigising ng 4:30 ng umaga, aalis ng bahay ng alas 5 para bumiyahe pa Pasay. At uuwi ng 11:30 o minsan pa ay lampas na ng hating gabi, lalo na kapag sobrang traffic. Ayoko rin kasi talagang lumabas na nagiging makasarili ako at hindi ko na sila iniisip pa o ang responsibilidad ko sa pag-aalaga sa lola namin. Kaya sumunod na lamang ako sa gusto ng kapatid ko. Totoo rin kasi na hindi talaga namin pwedeng asahan ang bunso naming kapatid na si Dayan sa lahat ng oras para alagaan si lola. Teenager pa kasi siya kaya madalas na nakikipagsagutan pa sa matanda. Kaya lang kasi kapag ako naman ang inaaway ni lola, hindi ko na rin napipigilan ang sarili ko na uminit ang ulo lalo na kapag wala pa akong maayos na tulog, Papadudot. Lola, wag na po kasi kayong makialam sa paglalaba ko, inis na sabi ni Dayan. Bakit hindi ako makikialam? Hindi naman kasi ganyan ang tamang pagkukusot ng damit, sagot ni Lola. Maayos po kasi itong ginagawa ko, kaya ko na po ito. Giit pa ni Dayan. Kaya? Hindi mo nga matanggal yung mantsa ng toyo sa damit ng ate mo. Umalis ka na nga lang dyan at ako na maglalaba ng mga yan. Utos pa ni Lola. Lola naman ako na naman po ang mapapagalitan nito ni ate. Inis na sagot naman ni Dayan. Bakit nagsisigawan na naman ba kayo dito? Naiinis na tanong ko nang puntahan ko na sila sa may bakuran kung saan ay nagtatalo sina Lola at Dayan dahil sa paglalaba. Eto kasing kapatid mo, ayaw ayusin ang paglalaba niya, sagot ni Lola. Ate, si Lola kasi nakikialam pa sa ginagawa ko dito, sumbong naman ni Dayan. Kung maayos ka maglaba, hindi kita pakikialamanan. Palibasa napakatamad mong bata ka. Bulyaw ni Lola kay Dayan. Palagi naman ganun ang tingin niyo sa akin Wala na akong ginawang tama sa paningin ninyo, Lola. Sagot naman ni Dayan. Dayan, ano na naman ba yung pagsasagot-sagot mo na yan? Hindi ba sinasabi ko na huwag mong sinasagot ng ganyan si Lola? Pagsasaway ko sa kanya. Kasi naman ate, palagi na lang akong pinapalabas na mali ni Lola. Naglilinis na nga ako, naglalaba, nagwawalis tapos ang sasabihin niya pa mali-mali ang ginagawa ko. Naiiyak sa inis na sagot ni Dayan. Hindi mo naman kasi talaga inaayos ang pagkilos mo dito sa bahay. Ang lamya-lamya mong maglaba. Paano yun makakalis ng dumi? Inis na sagot naman ni Lola. Kita mo na yan? Ate, palagi na lang akong mali. Palagi na lang akong walang ginagawang tama sa bahay na to. Dagdag pa ni Dayan habang nagpupunas ng luha. Napakaarte mo talagang bata ka. May paiyak-iyak ka pang nalalaman dyan. Bulyaw ni Lola kay Dayan na sinabayan pa ng paghampas dito. Aray Lola, masakit na po, sigaw ni Dayan. Lola, tama na po yan.
Huwag niyo na pong saktan si Dayan. Medyo inis na sabi ko habang pinipigilan siya sa paghahampas sa kapatid ko. O tapos, pagtutulungan niyo ako ngayon, sigaw ni Lola nang humarap sa akin. Napapailing na bumuntong hininga muna ako bago nagsalita ng mas mahinahon. Lola, nagkape na po ba kayo? Tara po't magkape muna tayo sa loob kasi hindi pa ako nag-aalmusal. Kalmado na yaya ko kay Lola. Paano tong mga lalabhan ko? Tanong naman ni Lola. Balikan na lang po natin pagkatapos nating magkape. Samahan niyo na lang po muna ako mag-almusal. Dagdag ko pa bago siya nilapitan at inalalayan na tumayo. Nang sumunod sa akin si Lola ay sinenyasan ko na si Dayan na balikan ang paglalaba habang nagkakape si Lola. Isang beses sa isang linggo papadudot, isang beses lang sa isang linggo ang off ko sa trabaho na dapat ay tinutulog o pinapahinga ko na lamang pero hindi ko magawa. Palagi na lang may ingay na gumigising sa akin sa umaga. Mga boses nila Lola at Dayan na nagtatalo sa maliit na bagay. Napaka-patola kasi ni Dayan pagdating kay Lola. Mabilis siyang mapikon at sinasagot-sagot niya si Lola na labis naming kinaiinis ni Ate Sheila kasi alam namin na hindi niya dapat ginagawa yon. Pero dahil nga teenager, medyo mahirap pa siyang kontrolin tungkol sa bagay na yon. Si Lola naman dahil tumatanda na nga, nagiging makulit at minsan ay parang isip bata na rin kung makipagtalo. Gusto niya na palagi siya ang nasusunod o pinagbibigyan. Dahil kung hindi ay mas lalo siyang maiinis at magwawala. Kaya naman nasanay ako na pakakalmahin muna si Lola bago siya kausapin. Dahil walang mangyayari kung sasabayan namin ang kulit niya sa pakikipagtalo sa amin. Dahil nga sa stress ako sa bahay, hindi maiwasan na madala ko yon hanggang sa trabaho namin. Wala sobrang hirap talaga minsan na balansehin ng oras sa bahay at trabaho papadudot. Grace, napansin ko na 2 linggo ka nang nasa dulo ng ranking. Baka naman gusto mong ayusin ang trabaho mo? Tanong ng team leader namin na si TL Choi. Pasensya na po TL, tugon ko sa kanya. Nasa loob kami ng opisina niya at kinakausap niya ako tungkol sa pagiging unproductive ko daw sa trabaho. Hindi pwedeng palagi tayong ganito, Grace ha. Ano ba talagang gumugulo dyan sa isipan mo? At hindi ka makapag-concentrate sa trabaho? Tanong pa ni TL Choi. May problema lang po sa bahay namin na minsan na hindi ko maiwasan na madala sa opisina natin. Sagot ko sa kanya kasi yun talaga ang totoo. Ang hirap iwanan ng personal na problema sa bahay gagaya ng palagi nilang pinapayo sa amin. Ay na nga sinasabi ko Hindi ba palagi ko namang pinapaalala sa inyo na kung ano man yung problema ninyo sa bahay, boyfriend o pamilya ninyo, huwag niyong dinadala sa opisina dahil maapektuhan ang trabaho ninyo. O kita mo nangyari sa iyo ngayon. Buti sana kung ikaw lang naapektuhan Kaya lang hindi, buong team natin ang apektado dahil nahihila mo kami pababa. Paninermoan pa ni TL Choi. Pasensya na po talaga, wika ko. Hindi mahatak pataas ng pasensya mo ang benta ng team natin, Grace. Maraming tao ngayon ang nangangailangan ng pera. Maraming gustong umutang kaya hindi ko maintindihan sa'yo kung ano bang mahirap sa pag-aalok ng loan sa mga credit card holder na tinatawagan natin. Hindi naman insurance ang inaalok natin pera to, Grace. Pera ang inaalok natin sa mga tinatawagan natin. Pagpapaalala pa niya sa akin. Alam ko naman na marami talagang tao ang nangangailangan ng pera pero hindi naman lahat ay tatanggapin ang alok namin na loan lalo na at malaki ang interest na hinihingi ng bangko namin. Para sa wais na credit card holder ay sigurado ako na alam nila na mas mabigat na responsibilidad ang kahaharapin nila sa oras na tanggapin nila ang inaalok namin at iyon sana ang gusto ko na iparating kay TL Choi. Pero pinigilan ko na lang ang sarili ko na magsalita. Lalaki pa kasi ang pagtatalo namin kaya pinili ko na lamang na hindi yon sabihin sa kanya. O ano na, Grace? Tatahimik ka na lang ba dyan? Tanong ni TL Choi. Lumunok muna ako ng laway at baka sakaling malunok ko rin ng inis na nararamdaman ko noon.
Mas ayusin ko na lang po ang trabaho ko, TL Choi. Sagot ko. Iyan din ang sinabi mo nung huling tayong nagkausap eh. Pero naayos mo ba ang trabaho mo? Hindi naman, hindi ba? Kaya paano mo gagawin kung paulit-ulit na lang tayo dito? Sabihin mo nga sa akin, Grace, gusto mo ba talaga ang trabaho na ito o napipilitan ka na lang? Muling tanong niya. Gusto po, TL Choi. Pasensya na po talaga kayo sa kapalpakan ko. Pero pipilitin ko po na hindi na maulit yon. Sagot ko sa kanya. Kumpara sa mga nauna kong trabaho, ang pagiging telemarketer talaga ang pinakamadali sa lahat. Oo, stressful din ito dahil hindi madaling mag-offer ng loan sa tawag lalo na kung under yon sa credit card. Marami kasi ang nag-aakala na scam kami kaya hindi kaagad sila nagtitiwala sa amin. Pero kumpara nga sa mga naging trabaho ko noon na pagiging sales lady, cashier, service crew at iba pa na palaging nakatayo o naglalakad, at least sa pagiging telemarketer ay nakaupo lang kami at tumatawag sa mga client namin. Kaya naisip ko na hindi talaga pwedeng mawala sa akin ang trabaho ko na yon. Under agency kasi ang trabaho ko na yon, kaya kapag may recommendation mula sa team leader namin ay pwedeng ma-renew ang contract namin sa kumpanya. Ayun naman pala eh. Gusto mo ng trabaho na to, di ayusin mo. Hindi yung pinapakita mo palagi sa akin na hindi ko dapat i-renew ang trabaho mo. Ang dami-daming tao na gusto makapasok sa kumpanya na ito, kaya kung ayaw mong mapalitan dyan sa pwesto mo, ayusin mo na yung ginagawa mo. Paalala sa akin ni TL Choi. Opo sir, mas ayusin ko na po ang trabaho ko. Pasensya na po talaga, sagot ko sa kanya. Hindi ko naman sinasabi na gusto kong makita ang pangalan mo sa pagiging top agent, pero sana man lang makalis ka na sa pagiging bottom agent mo, Grace. Ang sabi pa niya. Promise po, mas gagalingan ko na po talaga this time. Hindi ko na rin po isasama dito sa trabaho ko ang problema sa bahay namin. Pangako ko pa sa kanya. Bumuntong hininga si TL Choi bago muling nagsalita. Okay. Ikaw ang nagsabi niya kaya aasahan ko talaga yan. Sige na, makakabalik ka na sa station mo. Utos niya sa akin. Sige po sir, salamat po. Sabi ko bago ako lumabas ng opisina niya at bumalik na sa station ko. Oh, ano girl? Kumusta ang pananabon ng sermon sa'yo ni TL? Tanong ni Isabel na katabi ko sa station. Ayun, nakapagtimpi naman ako kaya may trabaho pa rin ako hanggang ngayon. Kunwari natatawa ang sagot ko naman. Loka ka talaga? Mabuti't hindi mo sinasagot-sagot, sabi niya. Oo, kailangan ko pa ng trabaho kaya hinayaan ko na lang na paliguan ako ng sermon kanina. Ang sabi ko. Oo, mas okay na yon kesa magaya ka sa office mate nating si Tony na na-terminate dahil sa pagsasagot-sagot kay TL. Ewan ko ba naman dun sa baklang yun eh. Siya na nga ang mali kasi panay late at absent niya, nakipagsigawan pa kay TL. Napapailing na sabi ni Isabel. Kaya rin talaga ako nagtimpi na sumagot noon dahil sa nangyari sa opisina naming si Tony na biglang nawala ng trabaho dahil sa pagsasagot-sagot niya kay TL Choi. Sinabihan niya kasi si TL na walang kwentang leader at hindi naiintindihan ng mga agent niya na actually medyo totoo din naman. Ang mahalaga lang kasi kay TL Choi ay ang benta o ranking ng team namin, na hindi niya man lang kami tinatanong o kinukumusta tungkol sa mga personal naming buhay o problema na pwede sanang makatulong para mas maayos namin ang trabaho namin. Pero ang nangyari nga kay Tony ay tuluyan na siyang nawala ng trabaho tapos ay nagkaroon pa ng hindi magandang record sa kumpanya. Alam mo mabuti pa sumama ka sa gimmick namin mamaya para makapagbanlaw ka. Yaya sa akin ni Isabel. Araw kasi ng Biyernes yon at madalas na kumakain o umiinom sa labas sa mga kaopisina ko pagkatapos ng trabaho dahil wala kaming pasok sa opisina kinabukasan. Pasa ko dyan girl, kaagad namang tanggi ko. Nako, ayan ka na naman eh. Minsan ka na nga lang mayaya, tatanggi ka pa kaagad. Dali na, sumama ka na sa amin para mabanlawan naman niyang pananabon sa'yo ni TL Choi kanina. Pangungulit pa niya sa akin. Alam mo naman na mahirap ang biyahe ko pa uwi kaya hindi talaga ako pwedeng sumama sa mga ganyang lakad ninyo. Sagot ko naman.
Di doon ka na lang sa apartment ko matulog. Mag-text ka na lang sa inyo na bukas ka na lang makakauwi kasi kamo birthday ng boss natin. Ang sabi pa ni Isabel. Next time na lang girl. Baka mapagalitan pa ako ni ate. Ang wika ko. Ano ba yan? Ang tanda mo na pero curfew ka pa rin. Napapailing na komento ni Isabel. Ganon talaga. May kasama kasi kaming matanda sa bahay kaya hindi ako pwedeng magtagal na mawala doon kapag wala akong trabaho. Paliwanag ko naman sa kanya. Kahit na, nang dahil dyan sa ginagawa mo ikaw naman ang nawawala ng social life. Sagot niya sa akin na tinawanan ko na lang. Minsan talaga ay nakakainggit yung mga ginagawa ng mga kaopisina ko na pagkatapos ng trabaho nila, magagawa na nila ang lahat ng gusto nila. Gusto ko rin kasi sana na maging ganon. Yung palagi kong hawak ang oras ko mapabahay o trabaho man. Pero wala hindi ako sinuwerte na magkaroon ng ganong buhay, Papa Dudut. Papa Dudut na rin yun naman ang kontra ko at halos mag-iisang taon na rin ako noon sa kumpanya nang pumasok ang isa sa mga pinakamalakas na bagyo dito sa bansa. Doon ako mas nahirapan sa biyahe ko dahil grabe talaga ang traffic lalo na kapag sobrang lakas ng ulan. Mabilis pa namang bahain lalo na sa parteng Bacoor kaya madalas na doon ako mas natatagalan sa biyahe. May mga oras na madaling araw na akong nakakauwi ng bahay namin at 2 oras lang ang itutulog ko. Tapos ay aalis na ulit ako para makabiyahe pa papasay. Hindi naging madali sa akin ang pagbiyahe na yon pero syempre wala naman akong ibang pagpipilian, Papa Dudut. Yung mga bababa po dyan sa Indang, pasensya na po kayo pero hanggang dito na lang po tayo sa 13, sabi ng konduktor ng bus na sinakyan ko. Napatingin ako sa loob ng bus at nakita ko na 5 na lang pala kaming pasahero. Pero hanggang Indang po yung binayad ko na pamasahe, pagrereklamo ko. Ma'am, ibabalik na lang po namin yung sobra sa pamasahe na binayad ninyo, sagot naman ng konduktor. Naku, hindi ko po kailangan yan. Kaya nga po ko sumakay dito sa bus ninyo kasi ang sabi ninyo kanina, dediretso to ng Indang. Pero bakit ngayon, pinabababa nyo na po kami dito sa 13? Reklamo ko pa. Hindi naman kasi ako nagrereklamo dahil sa sobrang binayad ko, Papa Dudut. Kung hindi dahil wala na akong masasakyan pa na padiretso ng Indang dahil 1:00 na yon ng madaling araw at malakas pa rin ang ulan. Pasensya na po talaga ma'am, gagarahin na po kasi itong bus namin sa terminal kaya hindi na po kami makakadiretso pa ng Indang, ang sabi pa niya. Magpapasakay kayo dito sa bus ninyo pero hindi nyo naman pala ihahatid sa tamang lugar. Mga buwisit. Naiinis na sabi ko bago ako bumaba ng bus at hindi ko na kinuha pa ang inaabot niyang pera. Malakas pa rin ang ulan noon kaya pumasok muna ako sa isang convenience store bago tinawagan si Ate Sheila. Sasabihin ko sa kanya ang nangyari na na-stuck ako sa 13 pero hindi niya sinasagot ang tawag. Naku, tulog na yata tong si Ate Sheila. Bulong ko nang hindi siya sumasagot sa tawag ko, pati na rin si Dayan. Binaling ko ang tingin ko sa labas ng convenience store at nakita ko na malakas pa rin ang patak ng ulan. Saglit ko pa yung ginawa bago ako nagdesisyon na lumabas na at gumawa ng paraan para makauwi sa bahay. Gusto ko na rin kasi talagang makapagpahinga. Gusto ko nang makauwi ng bahay at makatulog sa kama ko. Ayoko nang magsayang pa ng oras kaya lumapit na ako sa isang tricycle na nasa tapat ng convenience store. Manong, magkano po ang pamasahe hanggang Indang? Tanong ko sa tricycle driver na nakasuot ng jacket at sombrero na bahagyang tumatakip sa mukha niya. Matanda siya. Medyo maitim at payat ang pangangatawan. Siguro ay nasa 35 years old ang edad niya. Bumaling ang tingin niya sa isang tricycle driver at bahagya silang nagtanguan. 300 lang miss, sagot ng driver. Ang mahal naman po manong. Pwede bang 200 na lang? Tanong ko. Naku miss, 300 talaga dapat nga 400 kasi special trip, sagot naman niya. Manong baka pwedeng 250 na lang, pakiusap ko pa. Sa Indang di ba? Balik tanong niya. Opo manong, sagot ko.
O sige, 250 na lang, sakay ka na, ang sabi pa niya. Salamat po Manong, ang sabi ko bago sinarado ang payong at sumakay sa loob ng tricycle. Malakas pa rin ang ulan noon Papa Dudut at halos hindi ko makita ang daan at tinatahak ng sinasakyang kong tricycle. May 20 minutes na yung tumatakbo nang mapansin ko na biglang lumubak ang kalsadang dinadaanan namin. Nakaramdam na ako ng kaba dahil walang lubak na kalsada ang madadaanan bago makarating sa indang. Kaya naman pinasok ko ang kamay ko noon sa bag ko at naghahanap ako ng pwede kong magamit na pang self-defense. Ballpen lang ang nahawakan ko ng sobrang higpit. Bigla kaming huminto sa may tulay na hindi pamilyar sa akin. Manong, nasaan na po tayo? Medyo kinakabahang tanong ko. Hindi nagsalita si Manong at nagpalingalinga sa paligid nang biglang dumaan ang nakamotor na barangay tanod. Gusto ko sanang habulin yon pero pinigilan ko ang sarili ko. Natakot kasi ako na hindi ko maintindihan. Naku, naliligaw yata tayo eh. Akala ko tamang daan to, sabi ni Manong na nakasunod ang tingin sa papalayong tanod. Ang mabuti po siguro bumalik na lang po tayo sa 13 pero babayaran ko na lang din po kayo, sabi ko habang pilit pa rin nilalabanan ng kaba ko. Muli nang umandar ang tricycle at tumakbo yon pabalik sa pinanggalingan namin. May nadaanan pa kaming waiting shed na may lalaking nakatayo. Miss, sakay ko lang tong pinsang ko pabalik ng 13 ha. Kanina pa yata siya dun sa waiting shed sabi ni Manong. Tumango na lamang ako dahil iba na talaga ang nararamdaman ko ng oras na yon. Lalo na nang sumakay ang isa pang payat na lalaki sa may likuran ni Manong driver. Gustuhin ko mang sabihin na huwag niyang pasakayin ng lalaki ay baka lalo lang akong mapasama. Akala ko ay hindi na kita maaabutan sa waiting shed Otep, ang sabi ni Manong driver. Akala ko nga rin hindi mo na ako babalikan Digo, sagot naman ng lalaking umangkas. Doon ko nalaman na Digo pala ang pangalan ni Manong driver at Otep naman ang pinsan niya. Hindi na ulit sila nagsalita pa at malakas pa rin ang ulan noon Papa Dudut habang patuloy ang pagtakbo ng tricycle. May 30 minutes na yatang tumatakbo nang mapansin kong nasa madilim na kalsada na kami na halos wala ng kabahayan at wala na ring halos mga ilaw ng poste. Iba na talaga ang kutob ko noon at gusto ko nang maiyak sa kaba. Relax ka lang Grace, relax ka lang. Pilit kong pagpapakalma sa sarili ko. Manong, nasa na tayo? Hindi ba dapat pabalik na tayo ng 13? Nauutal na tanong ko sa tricycle driver. Tumingin ako sa kanila pero pareho lang silang tahimik na nakatingin sa daanan. Mas lumalim na ang kaba ko noon Papa Dudut, alam kong meron ng hindi tama sa nangyayari. Hanggang sa bigla na lang lumiko ang tricycle at nakita ko ang nailawang arko ng pinasok naming lugar. Isa yung sementeryo Papa Dudut. Manong, bakit tayo nandito? Manong, ibaba niyo na po ako, uuwi na po ako. Umiiyak na pakiusap ko pero hindi sila tumingin sa akin. At nang huminto na ang tricycle ay kagad akong bumaba at tumakbo palayo habang malakas na sumisigaw. Tulong! Tulungan niyo ako, parang awa niyo na, tulong! Malalakas na sigaw ko. Sobrang dilim ng paligid, walang mga kabahayan, walang mga ilaw ang poste. Walang ibang tao at pakaramdam ko noon ay wala na rin akong pag-asa na makaligtas pa. Habulin mo yung babae, bilis! Narinig ko na utos ni Digo. Tulungan niyo po ako, parang awa niyo na po. Muling sigaw ko pero naputol na yon nang may biglang sumabunot sa buhok ko mula sa likuran ko. Tumahimik ka dyan babae ka kung ayaw mong mamatay ha. Bulyaw ni Otep sa akin. Aray ko po, bitawan niyo na po ang buhok ko. Parang awa niyo na po. Pauwiin niyo na po ako, gusto ko nang umuwi. Pakiusap ko sa kanya. Gusto mong mabuhay ha? Gusto mong mabuhay? Tanong ni Digo habang tinututok ang malaking kutsilyo sa leeg ko. Mas lalo akong nanginig noon sa takot habang nakatitig sa malaking kutsilyo na hindi ko alam kung paano niya naitago sa tricycle niya.
mas lalo din ako naiyak pero tikom na ang nanginginig kong mga labi. Kung gusto mong mabuhay, sumunod ka lang sa amin. Ayoko nang maingay at mas lalong ayoko nang sumisigaw ha. Bubuhayin kita basta susundin mo lang lahat ng gusto ko. Utos pa ni Digo habang mas lalong dinidiin ang dulo ng kutsilyo sa liig ko. Hindi na ako nakapagsalita pa sa takot na ituloy niya ang pagsaksak sa liig ko ng kutsilyong hawak niya. Nangangatal na ang mga labi ko. Basa na ng luha at tubig ulan ang mukha ko at nanginginig na ang buong katawan ko. Gusto ko pang mabuhay, ayoko pang mamatay. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko at marami pa akong responsibilidad na hindi pwedeng iwanan. Halika, sumama ka sa amin. Kinaladkad na ako ni Digo papasok ng sementeryo at pumasok kami sa isang moseleo. Parang awa nyo na po. Kunin nyo na po ang lahat ng pera ko pero pauwi nyo na lang po ako ng buhay. Gusto ko pong umuwi. Parang awa nyo na po. Umiiyak na pagmamakaawa ko sa kanila. Ikaw ang maawa sa amin. Kasi ang lamig-lamig ng panahon ngayon at kailangan namin magparaos ng pinsang ko. Naglalaway na sigaw ni Digo bago muling sinabunutan ang buhok ko. Aray manong, wag po, parang awa nyo na po. Kunin nyo na po ang lahat ng gamit ko. Huwag nyo lang po akong sasaktan. Parang hindi ko na natapos ang pagmamakaawa ko dahil malakas niya akong sinampal. Hindi bang sabi ko sa'yo ayoko nang maingay? Kaya tumahimik ka dyan babae ka kung ayaw mong bumaon sa leeg mo tong kutsilyo na hawak ko. At mag-fountain ng dugo dito sa sementeryo. Sigaw ni Digo kasunod ng malakas na pagsampal ulit sa pisngi ko. Natumba na ako sa sahig at medyo nahilo dahil sa lakas ng sampal niya. Otep, hawakan mo ang kamay niya. Ako na magtatanggal ng mga damit niya. Muling utos ni Digo kay Otep na kaagad naman itong sinunod. Parang awa niyo na po. Ayoko po, maawa po kayo sa akin. Huwag niyo pong gawin to, maawa po kayo, please, tama na po, ayoko po. Sigaw ko pero sinikmuran niya lamang ako dahilan para lalo akong manghina. Sinubukan ko pang lumaban noon, Papa Dudut. Pero masyado silang malakas na dalawa kaya tuluyan na nilang nagawa ang kahalayan na gusto nilang gawin sa katawan ko. Kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan ay ang pagbuhos din ng mga luha sa pisngi ko. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang umiyak na lamang ng umiyak habang nagpapakasarap silang dalawa. 2 oras, Papa Dudut, halos 2 oras din nilang binaboy ang katawan ko bago sila tuluyang huminto sa ginagawa nila sa akin. Halata sa mukha nila ang pagod at tuwa dahil sa ginawa nila. Pareho na silang nagbihes nang ibangon ko ang nangihina kong katawan at abutin ang mga damit ko at sinimulang isuot sa aking sarili. Anong gagawin natin dyan sa babae? Tanong ni Otep habang may sigarilyo sa bibig niya. Kagaya pa rin ng dati, sagot naman ni Digo. Nasuot ko na ang damit ko at sumisik na ako sa sulok ng moseleo habang tahimik na umiiyak. Nakuha mo na ba lahat ng pera sa bag niya? Tanong ni Digo. Oo, tapos na, sagot ni Otep nang bitawan na ang bag ko. Miss, halika nga dito, utos ni Digo. Nakuha niyo na po lahat ng gusto ninyo. Pakawalan niyo na po ako. Hindi po ako magsusumbong, basta buhayin niyo lang po ako. Umiiyak na sabi ko habang nasa sulok pa rin ang moseleo at takot na lumapit sa kanila. Bingi ka ba? Di ba ang sabi ko lumapit ka dito kung ayaw mong maging gripo ang leg mo? Sigaw ni Digo. Doon ko na pinilit na kumilos at naglakad papalapit sa kanya. Tumalikod ka, utos pa ni Digo. Bakit po? Nauutal na tanong ko. Basta tumalikod ka na lang at ilagay mo sa likod mo ang kamay mo. Sigaw pa ni Digo. Nanginginig na sumunod na lamang ako sa sinabi niya. Ilang saglit na katahimikan, Papa Dudut, bago ko naramdaman ang mahigpit na pagtali na parang makapal na lubid sa mga kamay ko na nasa likuran ko.
Doon na biglang pumasok sa isipan ko ang isang imahe, Papa Dudut. Ang picture ko na nasa dulo ng sementeryo. Duguan, tadtad ng saksak at wala ng buhay. Hindi pwede. Hindi yon pwedeng mangyari sa akin. Kagad ako nagpumiglas at humarap sa kanila. Bahagya rin akong napatras kaya nakita ko ang kutsilyo na hawak nila at lubid na kulay asul. Tamang hinala ko. Papatayin na talaga nila ako. Parang awa nyo na po. Ginawa ko na po lahat ng gusto ninyo. Nakuha nyo na po ang kailangan ninyo. Buhayin nyo naman po ako. Parang awa nyo na. Pagmamakaawa ko sa kanila. Tumahimik ka dyan. Ang sabi ko, tumalikod ka lang at huwag kang kikilos. Halika dito kung ayaw mong mapabilis ang buhay mong babae ka. Sigaw pa ni Digo. Buhayin niyo na po ako, parang awa niyo na po. Ayoko pa pong mamatay. Umiiyak pa na sabi ko habang lumalapit sa kanila. Tumahimik ka na dyan. Bulyaw ni Digo bago sinimulang itali ang mga kamay ko. Mas mahigpit na ang pagtali na ginawa noon ng lalaki at pakiramdam ko ay mas nawawalan na rin ako ng pag-asang mabuhay. Ayoko pang mamatay at hindi ko pa oras at gusto ko pang mabuhay at marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Muli akong nagpumiglas, Papa Dudut, hanggang sa makalas ang tali at lumabas ng musileo. Pero hindi ako tumakbo palabas ng sementeryo dahil alam ko na naaabutan nila ako. Alam ko na kayang-kaya nila akong patayin anumang oras. Kaya ang sumunod na ginawa ko ay lumuhod ako sa putikan habang malakas pa rin ang buhos ng ulan. Lumuhod ako sa 2 taong bumaboy sa katawan ko. Parang awa nyo na po. Buhayin nyo na po ako. Hindi po talaga ako magsusumbong sa mga pulis. May lola at batang pamangkin po ako na naghihintay sa bahay namin. Kaming 3 na lang po ang magkakasama sa buhay. Patay na po ang nanay ng pamangkin ko na kapatid ko. Wala rin pong ibang tumutulong sa amin. 3 years old pa lang po siya at 85 years old na po ang lola ko. Kapag pinatay niyo po ako, parang pinatay niyo na rin po sila dahil ako lang po ang tanging nilang inaasahan. Parang awa niyo na po. Nagmamakaawa na po ako sa inyo. Buhayin niyo po ako. Pangako po hindi ako magsusumbong sa kahit na sino. Kunin niyo na po ang pangalan at address ko. Puntahan niyo po ako kung gusto niyo makasigurado. Pero hindi po talaga ako magsusumbong sa mga pulis. Buhayin niyo lang po ako kahit para sa lola at batang pamangking ko na lang po. Parang awa nyo na po. Maawa na kayo sa akin. Maawa po kayo sa amin ang pamilya ko. Pagmamakaawa ko sa kanila. Hindi ko alam kung saan ko napulot ang mga inimbento kong kwento na tungkol sa buhay ko. Basta ang alam ko lang, ayoko pang mamatay ng mga oras na yon. Saglit na katahimikan na para bang tinititigan nila ang pagmamakaawa ko. Hanggang sa marinig ko na silang nagtatalo. Nasisiraan ka na ba? Kapag pinakawalan natin yan, tayo naman ang mapapahamak. Sigaw ni Otep. Ako nang bahala doon, basta wag na natin siyang patayin. Utos pa ni Digo. Para naman tanga to eh. Gusto mo ba talagang mamatay ng maaga? Galit na tanong pa ni Otep. Tumahimik ka na nga dyan, diskarte ko na to. Ako ang masusunod dito. Miss, tumayo ka na dyan at ayusin mo na ang sarili mo. Ihahatid ka namin hanggang sa bahay mo. Ang utos pa ni Digo. Salamat po. Maraming salamat po. Sagot ko bago ko inayos ang sarili ko. Sumakay na kaming 3 ng tricycle at wala pang 30 minutes nang biglang huminto sa may waiting shed ng tricycle. Buisit, ngayon pa ako mauubusan ng gas. O miss, diyan ka na lang magabang ng jeep pauwi sa inyo. Pero tandaan mo to ha, sa oras na magsumbong ka sa mga pulis ay papatayin ko ang pamangkin mo at lola mo. Pagbabanta sa akin ni Digo. Pinasulat nila sa papel ang pangalan at address ko. Pero hindi ko sinulat ang totoong impormasyon tungkol sa sarili ko. At dahil sinaid nila ang pera na laman ng bag ko, binigyan pa nila ako ng 50 pesos para makauwi ako sa amin. Maikli lang ang buhok ko at mabilis lang na ayusin. Nakasuot ako ng itim na damit kaya hindi halatang madumi yon.
Wala na rin putik ang balat ko pero may pasa ako sa pisngi. Nanginginig pa ang mga binti ko noon nang sumakay ako ng jeep pauwi sa amin. Pigil ang mga luha at pilit akong hindi nagpapahalata sa mga pasaherong kasama ko sa loob ng jeep na may nangyaring masama sa akin. Ang iba sa kanila ay nakatingin sa akin at ang iba naman ay walang pakialam hanggang sa tuluyan na akong nakauwi sa bahay namin. Ate, naiiyak na sabi ko nang pagbuksan niya ako ng pinto ng bahay. Anong nangyari sa'yo? Bakit may pasa ka sa mukha mo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Ate Sheila. Kinagat ko na lamang ang mga labi ko bago ako naglakad papasok ng kwarto ko. Kaagad naman akong sinundan ni Ate Sheila at doon ay sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Kailangan malaman to ng mga pulis. Kailangan sabihin natin sa kanila kung anong ginawa ng mga hayop na yun sa'yo. Galit at naiiyak na sabi ni Ate Sheila. Hindi ako papayag. Hindi ko gagawin yun. Kaagad na pagtanggi ko. Ano bang sinasabi mo, Grace? Ginawang ka ng masama ng mga hayop na yon. Kailangan na pagbayaran nila ang ginawa nila sa'yo. Ang sabi pa ni Ate Sheila. Basta hindi ako magsusumbong sa mga pulis. Pagmamatigas ko. Grace, kailangan mo ng hustisya para sa sarili mo. At kung hindi tayo kikilos, baka may ibang babae o tao pa na mapahamak ng dahil sa mga hayop na yon. Hindi mo naiisip yon? Kailangan nating magsumbong sa mga pulis. Pamimilit pa ni ate. Pero ayoko nga eh. Giit ko pa. Bakit ayaw mo? Dahil ba natatakot ka na balikan ng mga lalaking yon? Natatakot ka na magawang ka ulit ng masama? Tanong niya. Hindi. Dahil nahihiya ako sa mga sasabihin ng ibang tao. Natatakot ako sa mga pwedeng isipin ng iba sa akin. Natatakot ako na baka kapag hindi nahuli ang mga lalaki na yon, baka mabalikan nila ako. Baka pati kayo ay madamay. Please ate, ayoko talagang magsumbong. Ayoko malaman ng ibang tao ang nangyari sa akin. Ayoko. Umiiyak na pakiusap ko sa kapatid ko. Hindi na nagsalita pa si Ate Sheila at niyakap niya lamang ako ng mahigpit. Doon ako mas lalong naiyak, Papa Dudut. Ilang araw akong hindi nakalabas ng bahay at hindi na rin ako nakabalik pa sa trabaho ko sa Pasay. Gabi-gabi akong humahagulhol dahil pakaramdam ko. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang mukha ng dalawang taong lumapastangan sa akin. Nararamdaman ko ang marahas na hawak nila sa katawan ko. Naamoy ko ang mabaho nilang hininga. Nararamdaman ko lahat ng ginawa nilang kababuyan sa katawan ko. At lahat yun ay pilit ko na lang kinimkim at tinago, Papa Dudut. At maliban kay Ate Sheila, wala na akong ibang pinagsabihan nang nangyari sa akin hanggang sa tuluyan ko na ngang ipagkait ang hustisya para sa sarili ko. Pero pagkalipas ng 3 buwan, Papa Dudut, ay napanood ko sa TV ang isang balita na tungkol sa isang estudyanteng babae sa Bacoor na ginahasa at pinatay ng isang tricycle driver kasama ang angkas nitong lalaki. Nakita ko sa balita ang mukha ng 2 lalaking suspect sa pagpatay sa estudyanteng babae. At hindi ako maaaring magkamali. Sila rin ang mga lalaking lumapastangan sa katawan ko. Sila ang lalaking nagpakasarap sa pambababoy sa akin. Hindi ako makapaniwala noon na ginawa ulit nila yon at pinatay pa nila ang isang inosenteng babae. Kaya sobrang laki talaga ng naging pagsisisi ko noon, Papa Dudut, dahil pakiramdam ko. Kasalanan ko kung bakit namatay ang estudyanteng babae. Kung naglakas loob lang sana ako na isumbong ang 2 lalaki na gumahasa sa akin. Kung hindi lang sana ako nahiya na kunin ang katarungan na para sa sarili ko. Kung nilabanan ko lang sana ang takot ko kagaya ng sinabi sa akin ni ate noon, siguro hanggang ngayon, siguro buhay pa ang babaeng pinatay nila at masayang kasama ng pamilya niya. Sana talaga ay nagsumbong na lamang ako. Sana hindi na lang ako natakot
at sana'y buhay pa ang babaeng estudyante na sigurado akong marami ring pangarap na para sa pamilya niya. Papa Dudut, may 8 taon na rin po ang nakakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito sa akin. Pero kailanman ay hindi na naghilom ang sugat na naiwan na ginawa sa akin ng 2 lalaking lumapastangan sa katawan ko. At hanggang ngayon rin ay nagigilty pa rin ako dahil pakiramdam ko ay isa ako sa may kasalanan kung bakit may mga babaeng napapahamak. Dahil pilit kong tinago noon ang masamang nangyari sa akin para lang mapagtakpan ang kahihiyan at takot na nararamdaman ko. Hindi ko sinishare ang kwento na ito para manginis na mga listener natin sa pagiging duwag ko. Pero sana sa oras na dumating ang ganitong pagkakataon na kayo ay malagay sa kapahamakan, huwag po kayong magpapanik o sisigaw. Kailangang panatiliin ninyo na nasa tama kayong pag-iisip kahit napakahirap na gawin ang bagay na yon. At sana maging matapang kayo na ipaglaban ang katarungan na para sa inyong sarili. Maraming salamat po sa pagbibigay daan na mai-share ko ang kwento ko. Lubos na gumagalang, Grace. Ang pagiging takot na ipaglaban ang katarungan para sa ating sarili ay para rin pong pagiging bulag at bingi na hindi marunong lumaban. Mahirap at sadyang nakakatakot ang mundong ito kaya dapat sa lahat ng oras ay marunong tayong maging matapang. Maraming salamat Grace sa pagbabahagi mo ng kwento mong ito at salamat kasi kahit napakabigat ng pangyayaring ito ay nagawa mo pa rin sumulat at idetalye ang lahat ng nangyari sa iyo. Hindi po madali para sa isang biktima na kagaya mo ang balikan ang ganitong klase ng pangyayari. Pero nagawa mo yon kaya humahanga ako sa iyo. Ramdam ko rin na hanggang sa ngayon ay totoong dala-dala mo pa rin sa dibdib mo ang nangyari, lalo na at may isa pang tao na napahamak dahil hindi mo nagawang magsumbong sa kinakaukulan noon. Sayang talaga. Dahil kung nagawa mo siguro yon ay wala ng ibang babae ang mapapahamak pa nang dahil lamang sa 2 taong gumawa ng masama sa iyo. Kaya lang nangyari na ang lahat at hindi natin maibabalik pang nakaraan. Ipagdasal na lang natin na sana tuluyan ng maging mapayapa ang kaluluwa ng babaeng napahamak ng dahil sa 2 lalaking lumapastangan sa iyo. At sana dumating ang araw na magawa mo ring patawarin ang sarili mo. Mga ka-online, alam ko na marami sa atin ang naiinis dahil sa ginawang pagtatago ng ating sender na si Grace sa nangyari sa kanya na naging dahilan ng kapahamakan ng ibang tao. Pero kagaya ng sinabi ko, hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan. Sa mga ganitong pangyayari o sa oras ng kapahamakan, presence of mind ang isa sa mga pinakakailangan nating panghawakan. Dahil kung wala tayo noon at tuluyan ng nagpanik, marami ang pwedeng masamang bagay na mangyari sa atin. Basta sa lahat ng oras, mga ka-online, palagi po tayong mag-ingat. Nasaan mang panig man tayo ng mundo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may
Stories.